finds that the defense has failed to show that the pretorial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Malungkot si attorney. Finally, the appeals chamber notes that the pretorial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 50A(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. Okay. So, lahat ng yan ay yan ang ipinalit nitong Marcos Jr. kay PRRD sa kabila ng ginawa ni PRRD na ganito. Ito ang ipinalit sa kanya. Tignan nyo naman, no? President Rodrigo Duterte na mailagak ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito anya ay para mawakasan na ang isa sa mga ikinagagalit o hatred sa bansa. Paliwanag ni Duterte, papayagan niya ang paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani hindi dahil isa itong bayani, kundi dahil dati itong sundalo. Ang isyu anya sa paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ay humati sa mga Pilipino. At sa tingin niya sa desisyon niyang ito ay mabubura na niya ang isa sa mga dahilan ng hindi pagkakaintindihan ng marami. Ayon pa kay Duterte, maaaring ayusin sa lalong madaling panahon ang pagpapalibing kay Marcos sa nasabing himlayan. Grabe, ano? Ang purpose din ni PRRD para magkaisa na yung Pilipino. Kasi yan ang laging pinag-uugatan ng gulo eh. Marami ng mga presidente ang dumaan dyan. Hindi talaga nila nakaya yung madiinang pagtutol ng mga grupong yan. Yung mga, yan sila, yung mga yellow. Only in the time of Duterte. Sinasabi nila, dahil ano yan, decision ng Korte Suprema yan. Kahit na decision ng Korte Suprema yan. Ang huli pa rin, nasa go signal pa rin ng presidente. Kasi hindi yan Marami ng mga decisions ang Korte Suprema na hindi din naman na-implement. May decision sila pero hindi rin naman na-implement. Kagaya yung finality na decision ng Korte Suprema na dapat bayaran ng mga Marcoses yung kanilang 203 billion pesos na estate tax. So, merong final decision ang Korte Suprema. Na-implement ba? Hindi, di ba? So, at the end of the day, nasa presidente pa rin yan na mag-i-implement. Yan ang ipinalit ng isang ng gobyernong ito sa ginawang busilak na puso ng presidenteng ito. Kaya nga naman itong si PRRD, nagtataka siya. Kasi wala naman talaga siyang maalalang ginawa bukod sa magsilbi sa Pilipino. Remember this. I am here because I love my country and I love the Filipino people. Sinabi ko sa inyo noon, huwag na magka-diferensya tayo. Kunting bagay, okay lang sa akin. Either I apologize or kayo. Pero sabi ko, huwag lang ang bayan. Kasi pag bayan na, wala na tayong pinag-usapan.
It's a country. Now, if I do not make it to the finish line at the end of my term, malawak pa yan eh. It's yung swerte ng tao, it's ordained by destiny. And if my destiny says that hanggang dyan lang ako, ba't hingiin ko lang sa inyo ito? Trilyon yan. Kaya ang hingiin ko sa military pati police, you are one of the pressure group ni democracy. The other one of the Congress. Pero huwag kayong pumayag na hindi ma-recover ng bayan ang ninakaw nila. To my countrymen, just to give you the current situation. Dito, alam nyo si PRRD, para siyang para siyang Nostradamus na napipredict niya yung mga posibilidad na mangyari sa kanya. And by doing so, natatanggap niya kung ano yung reality. Kasi tingnan ninyo, hanggang sa kahuli-hulihan, nasa eroplano malapit ng lumapag dyan sa dahig nung Marso, alam niya at expected niya talaga na mangyayari ito. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. Siya managot. Responsable. So ito na nga. Natanggap niya. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. Long legal proceedings. Nasabi niya yan. 6 months na, mahigit na ngayon. Long na yon para sa atin. Tagalan natin din nakikita si PRRD. Alam niya kumbaga expected na niya ito eh. Kumbaga sa kanya, tanggap na niya. Pero syempre sa atin, parang ang hirap, no? I say to you, I will continue to serve my country and so be it. So be it. Hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, ang mag-serve pa rin yung nasa isip niya. Kung ganun ang Kapalaran. destiny ko. Destiny. Salamat. Grabe, no? Grabe. Ako, hindi na ako nagtaka. Kanina, habang tinitignan ko, sabi ko, habang wala pa, habang inaantay, sabi ko sa isip ko, hindi na talaga ako magugulat na hindi pagbigyan yung interim release. Ako talaga expected ko na hindi talaga nila pagbibigyan yung interim release. Bakit kanyo? Kasi ano na to tapos na ang usapan. Kumbaga done deal. Matagal na, ahead of the warrant of arrest, may deal na yan. Tapos na yan. And of course, gusto rin ng ICC. Bakit kanyo? Kasi for how many instances na naapakan yung kanilang
pride, no? Ang kanilang imahe with the pronouncement of PRRD. Oo, kagaya na lamang ng mga sinabi nito ni PRRD hanggang sa kahuli-hulihan. Kumbaga, ito kasi yung pahayag ni PRRD na ito. Magmula noon hanggang sa bago siya maaresto, yung pahayag niya na hinahamon niya yung ICC, china-challenge na, sige, ako pa pupunta sa inyo, mga ganong pronouncement niya. It is because prosecutor siya, abogado siya, alam niya na hindi tama yun, hindi yun yung proseso. Pangalawa, alam niya na hindi siya ilalaglag or isusuko ng presidente ngayon. Yun yung ano niya, kumbaga iniisip niya na kahit papaano, alam niya may puso pa rin si Marcos Jr. Pero doon siya nagkamali. Tingnan ninyo to. Naging prosecutor ako. Ano ba nakain nila? All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you. Or there's a valid summons or whatever from Congress or from the courts. Bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanong sometimes ito nangyayari talaga. What would be the reason for marshalling 5,700? Bakit pagurin mo yung Pilipino na isa lang man ang kailangan ko na baski isang patrolman dyan sa airport magabang? Hindi ako yung maglaro ng patago-tago diyan. Naging presidente ako. So sinong taguan ko? Police? Army? Sino? ICC? Diba? Hanggang sa kahuli-hulihan bago siya talaga na-aresto. Yung confidence niya na hindi talaga gagawin yan sa kanya. Kasi by law, alam niya na mali yun. Yung pangalawa is, hindi talaga hanggang sa kahuli-hulihan yung mga pronouncement nila Rimulya, ni Marcos Jr. na wala silang jurisdiction. Kasi at the end of the day, parang kahit sa akin, ni sa hinagap, hindi ko talaga maisip na siya na magiging parang na mangyayari, na doable yung ganong warrant of arrest na wala naman tayong jurisdiction. So napaka-imposible, hindi kahit sino talaga hindi ma-expect na mangyayari yun. Kaya nga ganito yung mga pronouncement ni PRRD before Tagal ko na naghintay niyan. Diba? Ang tagal ko nang naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ibig sabihin, wala siyang tiwala sa na walang napapakulong or wala namang pangil kumbaga ang ICC. Ganun ang tingin ni PRRD Ngayon, CCI na yan. Baliktad. Hindi ko kayo hinahamon pero you have been doing it, fucking on it for a long time. Can you just please try once more? Ayun. Talagang ego, pride din ng ICC dito kasi may mga ganyang pronouncement. This time with yung action and candor. So makita tayo. Crimes against humanity man kaya. Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko. Or the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang impierno lang ito. Walang ano man to. They want to arrest me. I will go to them. Hindi na ako kailangan ng presidente ako. Diba? Tapos, syempre, sabi ko nga, hindi talaga nila mapapatawad si PRRD.
yung mga pronouncement dito ni PRRD like ito. Mr. President, last question. If one of these days the ICC will come, will you Nakita ninyo, if one of these days the ICC will come, alam na nila prior to this Quadcom hearing na ito, alam na nila talaga na merong impending warrant of arrest na ilalabas because of Trillanes. So, itong question na ito, it's a trap question talaga. And of course, ito magagamit nila. Actually, ginagamit nila ngayon against kay Duterte. And this has been submitted to the ICC as one of the evidences. And yun nga ang ano ngayon. Kaya nakita ninyo, unanimous pa yung vote ngayon unanimous vote. Ground 1, ground 2, ground 3, lahat ng grounds na yan, denied lahat. And it's because of syempre, naapakan sila eh. Maraming bansa kasi ang nagko-question dito sa credibility ng ICC. And isa sa pinaka tumatak sa kanila ay itong sinabi ni PRRD. voluntarily submit yourself? Sipain ko pa sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit Oh. voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Same. I have nothing further, Mr. Chair. Di ba? Yan, trap question yan. Yan, sinabit niya, pinakita niya. Ito, maalala ko to, parang kamukha nito yung congressman ngayon Si Rene Co ba ito? Tapos ngayon, syempre, ganun din ang sinasabi ni Senator Bato. Ito, sinabi niya to nung March 11 siguro, nung aplikante siyang nag-re-elect. Sinabi niya rin ito, kumbaga parang hindi ako natatakot. Nahamon pa yung ICC. Pero syempre ito, nasabi ni Tatay Digong at ni Bato, dahil kampante talaga sila na hindi gagawin ng taong ito. Pero mali pala kasi traidor pa lang itong taong ito. Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po kayo natatanggap na invitation natin? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayun yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din po. Wala na rin. Huminto na sila. Talo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung mga... So, di ba, naging reference pa niya yung kay Trump. Pero nakita ninyo ngayon, wala na. Nakita na natin ngayon. Kumbaga, yung confidence nito ni Senator Bato, ni PRRD, it is because alam nila na they're being backed up by somebody na traidor. Nung kanila ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro wala, tumahimik na sila. So tingin mo tapos na Hindi pala yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa amin. I think, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. I think, nasabi niya ito, kasi March 11 Hindi siya sumama kasi dito sa Hong Kong nun I think, or maybe, na-release lang to ng March 11, pero bago pa na-aresto si Tatay Digong, nasabi na niya ito. Kasi yung sinasabi, kine-question niya yung jurisdiction ng ICC. The mere fact na nangyari yun kay PRRD,
Hindi man niya nabanggit dito. So I think bago pa nangyari yung arrest or yung kidnapping, nasabi ni Senator Bato ito. And that's an indication, clear indication na trust talaga nila yung administrasyong ito na hindi sila isusuko. Bagamat di man nila sinasabi, pero yun yung dating. At syempre, hindi talaga malayo at hindi talaga tayo magtataka na kaliwat kanan nakikita natin itong si Trillanes sa Senado, biglang nandun, sa House hearing, nandun na naman. Tapos nung nakidnap si PRRD, nandito na naman sa dahig. Makikita natin ano kaya ang function niya, ano yung role niya, at kaliwat kanan makikita natin. In fact, just last month, 'di ba? Nakita natin na parang merong may bumisita baga na ang duda natin siya yung bumisita kay PRRD at biglang may nangyari kay PRRD. So talagang ito done deal na with the ICC, with the Philippine government. Kasi kung tutuusin, tama naman si PRRD na hindi kaya, no? Hindi kaya ito ng katulad ni Trillanes kung walang nag-sponsor sa kanya. Wala naman siyang trabaho, di ba? Ito sabi ni PRRD, sabi niya, nagtataka ako. May video to actually, tignan natin . Itong si Trillanes, talagang Malacan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan, walang pera yan. Nagtataka ako bakit ang Malacan yan na ginagawa naman wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Done deal. Itong si Bersamin na todo tanggol kay Marcos Jr. ngayon. Ano nangyari ngayon? Mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Hallucination? Hallucination your ass. Ano nang nangyari sa iyo ngayon? Ganyan ang mangyayari. Kaya sabi ko, hindi talaga tama yung sinabi ni Tatay Digong na aso ni BBM si Trillanes. And syempre, sabi ko nga, magkakasama yan sila. CIA, okay, gobyerno, may mga dilaw, Amerika, kasi talaga nga naman ito interest nila na ito. And makita ninyo, happy birthday to my friend, sabi niya. Friend niya pala itong si Trillanes. Ay nako, post mismo yan ni Bongbong Marcos, kaya hindi talaga tayo magtataka. Magkakasama, group effort. So it's a done deal para sa kasi hindi ito mangyayari kung hindi with the group effort talaga, no? So ayan, nakita nyo, anong function niya dyan at nandyan si Trillanes with the ICC personalities. So, yan. Ito yung ng Japan. Anyway, tingnan natin ang ilang mga reaction ng mga personalidad kagaya nitong apo ni Tatay Digong na nandun mismo sa dahig at this point in time. Expect this this decision from the ICC? Do you expect this this decision from the ICC? Did you have any? Of course not. Yes. We expected they appeal to their humanitarian side. Yeah. I'm pretty sure they know my grandfather PRD's medical records. They know his age. Yes. They know that he uses a cane to walk. So I know that he's not a risk to anybody. Yes. So when they said that when I heard that they rejected all three grounds for interim release, I was shocked, but sadness took over my shock. So I'm not really na. Anong mensahe niyo sa Marcos administration na nagpakidnap at nagdala rito kay Tatay Digong? I hope that they're happy right now. I hope they feel vindicated on what they did. I hope they got some sort of reward from this. This is borderline or almost borderline. No, it's borderline. It's borderline inhumane
Keeping an 80-year-old here, away from his family, away from the land he called home. So, yeah, I hope you're happy. How about your message po for all the Duterte supporters po? I can't thank you now. Grabe, ano? Talagang hindi ko talaga ma-imagine yung kung meron kang tatay na ganun ang edad. Tapos nandun ka sa hindi mo lugar. Yung pangalang yung palang halimbawa taga Baguio ka tapos mapunta ka sa Mindanao. Nasanay ka na sa Baguio, tapos mapunta ka sa Mindanao or example sa Davao for example. Parang ang hirap 'di ba yung adjustment. Hindi ka pa nakakulong noon. Yung pangalang nung COVID na merong yung tawag doon, nung COVID na parang kailangan hindi ka pwedeng lumabas, ganun. Kailangan doon ka lang sa bahay mo. Para kang nakakulong. Yeah, may pa-quarantine pa na ganun, parang yung pag mag-flight ka or galing ka sa ibang bansa, may 21 days ka na quarantine sa hotel, para kang nakakulong eh. Hindi ka yung literal na nakakulong, pero ang hirap kaya ng ganun. Buti nga yung quarantine kasi makakapag-cellphone ka pa. Yung ganyan, nakadetain ka, nakakulong ka, hindi ka talaga makakahawak kung you are cut from the outside world. So, paano pa kaya yung 80 years old? Yung palang pinabiyahe pa lang siya na long haul flight from Pinas to dyan sa the Netherlands. Matanda na yan eh. Ang po dun sa naging decision po ng ICC na i-deny yung request or yung motion for interim release that ni dating Pangulong malungkot siyempre kasi tagal kong inantay yun eh. Medyo nakatutok nga ako sa TV kanina eh. Kaya nga ako umalis sa plenary sandali. Nakat ako, nanood ako, nagantay ako. Pero nung nagbabasa na yung judge, sabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Kasi inasahan natin yun. Inasahan natin. Dahil tanda na si Digong. Hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na hindi naman sa threat. Kasi sinasabi threat. Paano naging threat yung matanda? Kaya lang, siyempre, desisyon nila. Opo. Mabalik kayo doon? Matagal pang recess namin eh. Hindi naman pwedeng umalis nang hindi pa tapos. Pero siyempre babalik. Hindi ko din naman parang ikaw din, lagi ka din nandun. About the Vice President, nagkausap po kayo kahapon. May sinabi po ba siyang plans to go to The Hague anytime soon? Kahapon, hindi kami nagkausap tungkol doon, pero narinig ko siya. May kausap siya eh. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sino, si Senator JB ba o si SP yung kausap niya nung sinabi niya na papunta siya ng Hague. Sinabi niya pa kung sino yung nandun ngayon eh. Thank you so much. Ito pa, mga supporters talagang nagsisiliyakan eh. Our former president is old. He gets nothing. Matter what is the defense, how they defend our defense, wala pa rin magagawa kasi hindi na sila nakikinig. Right in this country. Alam nyo, sabihin na nila lahat ng gusto nilang sabihin like, uy, ayun iniidolo ninyo yung nagmura sa Diyos, mga ganyan. Iniidolo ninyo yung nagmura sa ganito, ganyan. Alam nyo yun, parang hindi kasi nila nakikita yung bigger picture dito eh. Yung nangyari nung drug war, yung nangyari nung panahon niya, yung fight against the corruption. Parang
Alam mo kasi, ito kasi, nagsama sila ngayon with the loyalista. Parang, hindi ko mawari na nag-merge sila nung panahon na yon. Samantalang nung panahon na yon, magkakasama tayo. Tapos ngayon, ang kasama ninyo, yung mga makakaliwang grupo pa. Kung ano yung kinukundina ninyo nung araw sa mga pinagsasabi ng mga makakaliwang grupo na yan, ngayon, idol nyo na rin sila. Tapos kinukundina na ninyo kami. Yung palang humanity na matagal na nilang inaantay na maipalibing ang kanilang tatay sa libingan ng mga bayani, and that would redeem yung pangalan nila. Malaking pasasalamat ng mga Marcos nung time na yon. Saan na yun? Diba? I mean, like for example, si Enrile, yung nanay niya, meron ng final decision ng Sandigan Bayan, graft and corruption, 8 counts. Ilang taon na yun dapat, habang buhay na pagkakakulong. Pero dahil sa mga edad nila, kinonsider yan. Tapos ngayon, parang parang sukdulang demonyo ang tingin nila dito kay PRRD na parang wala ba siyang naiambag sa ating even yung mga like sila, yung mga past presidents, Arroyo, Erap, Ramos, Aquino. I mean, there is still that treatment na tao pa rin naman sila eh. Kahit nangurap sila or kahit may issue silang ganito, tao pa rin naman sila. Humanity, kumbaga. Pero dito, parang I mean, in the middle of pandemic, nairaos tayo nung pandemya, na-feel natin na meron tayong gobyerno, lalo na sa mga OFWs, parang hindi ko lubos talaga maisip. Etong mga umiiyak na mga OFWs, including me, affected talaga internally. These are the people, thousands, millions of people na na-touch nitong si PRRD. Kaya siguro takang-taka sila kung bakit tayo ganito, no? This is not idolatry. This is not about parang, alam mo yun, parang tanga or bobo. Ganun ang tingin nila. Pero masisinaban ninyo kami, taong bayan, karamihan, millions, by the millions, na naramdaman namin na merong isang tatay. Kung hindi ninyo naramdaman yun, hindi kayo tao. Isa kayong tae. Pag ganun, pag hindi nyo naramdaman yung mga ganun, no? Parinig nyo po yung resulta po ng hearing, ano po yung tumakbo sa isip nyo? Actually, I live here already in the Netherlands, so I know what's going on. Because even our journey here, always with steps and procedures, right? So, I know what's going on. So, I'm not already shocked of the decision. But it's, of course, we're Filipino. So, in behalf of the Filipino, Filipinos in the Philippines, so we are really sad about it. It's one thing to be sad, no? Pero it's another na talagang emotional po kayo, napapaiyak po kayo. Of course, because the feeling that you're here, and at the same time, when you hear it was rejected, it was denied, and he's already 80 years old, and to think that he's the former president, the first Philippine Asian president that was sent here in ICC. So the pressure of all the Filipino people, the supporters who don't understand what's going on is also, and if they're going to connect it to the government plus the problems in the Philippines, so the hope of the nation, the hope of the country is already, I respect the government. I'm not against them, but of course we are Filipinos, we are emotional. And we cannot accept directly about the European way. In the European way is that if it's that happened, that happened. But we're Filipinos. What do you think po of the ruling that they believe that Mr. Duterte poses a flight risk, that he might endanger the investigation? May reaction po ba kayo doon? I think
No, because he's already old. But of course, European way. That's the judgment that they can afford to go somewhere. They have the money to, because Filipino ways and the European ways is completely... Sila kasi sanay silang magpadala doon sa home for the aged. Tayo kasi kasama natin ang ating parents, ang ating mga lolo-lola hanggang sa kamatayan. Sila, wala. Pera. Ganun talaga. Different. So I also respect them. Okay. Yeah. Any next steps po for your community? Ano po yung gagawin nyo ngayon na lumabas po yung desisyon na ito? Later, we will go to Duterte Street, and of course, we have to feel the pain of the journey. I will call always this as a total darkness of the soul. Like, because we have the law of the land and the law of God. We don't know what's going on, but this is also awakening to all the Filipino people that next time we have to vote wisely, we have to choose the best leader, and our hope is in our hands to choose which is the best one. And ang magiging repercussion nito, yung wala nang magiging matinong leader. Kasi kapag tama ang ginagawa mo, I mean, you have this campaign, sincere campaign na patigilin ang droga at corruption sa bansa mo. And then, at the end of the day, madadala ka pala sa mga ganitong international court. So, kung yung isang tatakbong presidente at ganito ang nakita niyang nangyari, that the precedents na nangyari sa isang former president na ginawa naman ang lahat para sa taong bayan, wala nang leader na magtitino, nagagawa ng ganun. Kasi nga ang nangyari in the past, yung mga business nila, yung mga kalakaran nila, kumbaga yung yung dati na nilang ginagawa in the past administration, mga SOPs nila, natigil nung panahon ni PRRD. Kasi yun yung tama eh. And may care ka sa bansa mo, gagawin mo yung tama. Regardless kung sino, kung malaki ang matatamaan dito, gagawin mo. Singilin mo yung tax evader like Lucio Tan, okay? Singilin mo yung mga hindi binayaran ng mga Maynilad waters na yan, yung mga kuryente na yan, mga ganun, di ba? Nagawa mo yun eh. Tapos, yung droga, nilinis mo, tahimik na yung mga kanto-kanto. May mga casualties, of course, kasi lalaban yung mga yan. And then, at the end of the day, at the end of your term, may posibilidad pala na ikaw ay isusuko, pakikidnap sa banyagang korte. So, ang mangyayari niyan, balik sa dati. Balik sa dati, kumbaga kung ano yung nakagawian, yun na lang. Kasi kung lilihis ka doon sa nakagawiyang kalakaran, eto ang kalalagyan mo. Kaya nga nakita ninyo yung mga akala natin na matipuno, matapang, okay, paglalaban ng karapatan ng bayan. Hindi na. Kasi natatakot na rin sila kasi nagpakita na ng mga mga presidents ang gobyernong ito na kapag hindi ka sasama sa kanila, ito ang kalalagyan mo. Kaya yung mga yung sinusuportahan nating dati mga politiko na dati talagang merong yung will, may political will na labanan ang katiwalian. Wala na. Sama na sila doon. Magkatropa na sila doon kasi kung hindi sila makikitropa, makikisama doon, malalagay sila sa alanganin. So that's the very, very bad precedence and effect ng ginawa ng gobyernong ito. Wala nang magiging matinong politiko. And ito yung waiver na sinainan ni PRRD. Somehow
meron akong duda or question dito na bakit magwe-waive siya na hindi mag-appear before the ICC or pre-trial chamber or sa korte at ila-live stream pa yun Ako ay medyo may konting duda kasi chance na ito ni PRRD na magpakita sa atin. For the last 6 months na hindi natin siya nakita, syempre marami tayo. Million to thousands ang nakaka-miss na makita siya. So, hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit hindi siya magpapakita. Kung ako magbibigay ng teorya, may mga teorya tayo na pwedeng posibilidad na reason. Isa sa teorya ko dito is ayaw mismo ng ICC na magpakita siya. So syempre matanda na siya, 'di ba? Ano naman ang niya? Ano naman ang laban niya pag sinabi na mag-sign ka ng waiver? I-sign mo tong waiver na ginawa namin. Para at least maganda yung tuloy-tuloy yung magandang, alam mo na, yung parang ganon. So parang hostage na wala siyang choice kundi mag-sign ng waiver para hindi magpakita. Kasi ako, ayaw nyo bang makita siya? Di ba gusto natin? Kasi malay natin, the last time na nakita natin, ganyan ito kararating pa lang niya from Philippines. So, syempre medyo malusog-lusog pa siya dito. Pero considering the fact na mayroong mga balibalita na ilang beses siyang although yung last time ewan ko kung ano daw yun, parang prank, pero there were instances na nawalan siya ng malay. So, gusto natin makita ang ano ba talaga ang itsura niya ngayon after 6 months. Payat ba siya? Wala na ba siyang buhok? Puti na ba yung buhok niya? Ano itsura niya? Nang makita natin kung talaga bang alaga siya ng ICC. Kasi para makita natin, di ba? In the interest of the Filipino people who support him. So, medyo may question sa akin itong waiver na to. Although kasi magbibisita naman sila Congressman Omar, tingnan natin kung ano yung ibabalita nila. Pero pwede naman yun pwede namang itago ni Tatay Digong sa kanyang mga apo para hindi na sila mag-alala. I'll give you a story. Dito kasi sa Hong Kong, uso din yung dadalhin yung mga matatanda sa home for the aged. Yung aking stepfather kasi, matanda na rin. Sing edad ni PRRD. Syempre yung mga anak niya, no choice sila kundi dalhin sa home for the aged. So, yan weekly namin na binibisita doon sa home for the aged. Pagdating namin doon, ng aking mother, ng aking ate, kapatid, or pagdating namin doon, yung mga madre, kasi madre yung mga nagbabantay. Baga, parang religious institution yun, pero madre yung mga yung mga tao doon. Nakasmile sila, babait nila tingnan. Kumbaga, maasikaso sila sa amin pagdating namin doon. Kasi quarter room yun May mga room. Tapos, pagbisita ka, merong place na Tapos, bumulong sa amin si Step. Sabi niya, very bad daw sila. Patago pabulong. But, so, very bad. Sabi niyang ganun. Pagdaan ng madre sa amin, smile. Tapos smile din si Step sa kanya. Yung pala,
Kasi doon mo maano kasi sinabi niya kasi na bad sila, masusungit sila, hindi maganda yung trato nila. Pero no choice step na no choice kasi kumbaga doon na siya nakaano. At sa akin naman ang pagkaintindi ko doon, hipokrito sila. Kumbaga buti pa nga yung si Step, sinabi niya sa amin na hindi maganda yung trato nung mga yon. So may posibilidad na baka ganito din ang nangyayari kay PRRD. I mean, teorya ko lamang ito kasi there's no harm in di ba? How in the world na ikaw, sabi nga ni PRRD, patuloy pa rin akong magserbisyo sa Pilipino. Part of giving service to the Filipino is you showing up, showing yourself to us. And I know na yun ang gusto niya. Kaya medyo questionable ako dito sa waiver na ito eh. Anyway, it's just my just my thinking. Maybe pwede nating itanong pag ma-interview man ninyo si Kong Omar, itanong ninyo kung legit ba talaga na pinirmahan niya yung waiver na hindi siya hindi siya tinakot or hindi siya may nakaabang na ba sa kanya. Yun ang itanong natin. And of course, I mean as respectful as the Duterte family, talagang inaccept nila na ganun ang decision ng ICC, no? With peaceful hearts. If you accept things with all your heart, accept that maybe this is the part of God's plan, and magaan sa loob. We will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Duterte with our daily conversations. We thank everyone who prayed with us today, Duterte family. So, gustuin man natin maging malungkot, wala na tayong magagawa. At sabi nga ni PRRD, there is always a time or a day of reckoning. Hindi man ngayon, maybe one of these days. And by that time, tayo naman. Diba? Kasi kung titignan natin, kung babalikan natin in the past, hindi talaga natin maisip na ganun nga ang gagawin sa kay PRRD. Gaya nitong vlog ko in the past, no? Kung babalikan ko, Pangulong Marcos, kung babalikan ko dati, mga pinagsasabi nila. Kaya talagang kampante tayo na hindi yon gagawin ni Marcos, pero mali pala tayo. Kahit daw kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 7 sa mga patutsada ni Digong. Sa gitna naman ito, sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, kailangan ng masusing pag-aaral sa bagong resolusyong inihain sa ito nung 2023 ito. Kamara. November 2023. Bago ito, nauna nang iginiit ni Remulla at Administrasyong Marcos na hindi na sila makikipag-ugnayan sa ICC. Panoorin naman natin ng ni Marcos. I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and the what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. So threat to sovereignty. No, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So tinawag pag imperialist. That is not something that we consider to be
a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Okay. Sinigandahan pa ni Remulla. We are, as a country, we are doing what it takes to fix the system. And we are fully functioning judicial system. And Fully we'll functional. see where they will come in, what role they will play. Unless they want to take over our legal system or they want to take over our country. And I don't see that happening. Okay. Pero, tignan nyo tignan nyo to Ito ngayon lang. From tough stance, Remulla now says, ICC cooperation needs serious study. November 2023 yan. Biglang umiba yung ihip nila. Kaya nga magtataka kayo, di ba, yung issue kay Zaldico, di ba? Dati ito todo tanggol nila. Tapos nung umalas na si Zaldico at kumanta, anong ginawa nila? Kabaliktaran na. Parang kay VP Sara dati. Nung kasama pa nila, nung hindi pa umakanta si VP or hindi pa umalis ng DepEd, sabi nila walang jurisdiction yung ICC. Pero nung kumalas na si VP, biglang cooperation with ICC. Ganyan ugali meron sila ngayon. Kita ninyo? Si Robredo pinatapos ni PRRD with all flying colors. 6 years. They have tried to file impeachment sa kanya. Pero anong sabi ni PRRD? Siya mismo ang pumigil, wag niyong gawin yan. Pero anong ginagawa nila sa mga Duterte ngayon? Sabi nga, there's always a time or a day of reckoning. Antayin natin yan. Sige, magsaya kayo ngayon. Sasabihin nyo, iyak na mga didilis dyan. Sige, iiyak na kami ngayon. Pero darating yung time na kayo naman ang iiyak. At kami, luha ang iiyak namin. Kayo, pagdating ng araw, dugo ang iluluha ninyo. Kaya, kung ako sa iyo, VP, ito na lang gawin mo, yung mungkahin ni Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Ito maganda tong mungkahin niya kasi pag dinahandahan natin, pag paunti-unti natin, wala, parang sa digmaan pag paisa-isang pinasusugod mo, pag pasugod ng paisa-isa, unang susugod, bang! Marami sila. Pangalawang susugod, bang! Ayan. Hanggang sa makasampo ka ng pinasugod, lahat ng 10 namatay. Pero pag sabay-sabayin mo yung 10 na sumugod, at least lahat ng angulo puntahan nila, mapupuksa yung kalaban. So, paano pag ganito na lang? Gawin na natin to nang matapos na. Kung gustong maging heroic ni Sara ngayon at ma-please niya lahat ng Pilipino na may ayaw sa kanya, edi mag-call siya ng snap election. But that's not constitutional. Mag-declare muna siya ng revolutionary government. And there you go. Eto na po. So, kung extra constitutional na rin lang, in for a penny, in for a pound, lahatin na natin. Ganon ba? Yeah, kasi hindi natin pwedeng tipid-tipirin. Kapag meron tayong nakikita na mali, hindi sapat na pansinin mo yung kamalian. Dapat prepared ka na tapusin yung laban hanggang sa huli. Kasi kung hindi mo tatapusin yung laban hanggang sa huli, walang pagbabago na mangyayari. Ang malinaw na pwedeng mangyari ngayon is, I think, BBM, honorably, i-maintain mo yung dignidad mo, sir, at saka yung reputation ng family mo. Hindi kami galit sa'yo, love ka pa rin namin, pero hindi kami satisfied sa trabaho mo, pwedeng tsupi ka na dyan. And then mag-replace kung sino man yung natural replacement. And para constitutional successor. Yes, yun yung constitutional, yun ang makabatas. And titignan natin kung susundin ng tao yun, edi yun ang gawin natin. Kasi Trixie, isipin mo, kapag ako ay isang leader at meron akong integridad at may respeto ako sa reputasyon ko at dala-dala ko yung reputasyon ng family ko, and ngayon parang bulok na talaga yung kulay ko at lahat ng Pilipino sinasabi na hindi sila satisfied sa akin, ang pinaka-honorable na pwedeng mangyari sa akin na dapat gawin ko is mag-resign ako with honor. Yun. At dyan na nagtatapos